Maaari nga bang gamitin ng ICC itong mga naging pag-amin umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may Davao Death Squad sa hearing at ang sinasabi din po ay it was used loosely, itong Davao Death Squad na phrase? Magagamit ang ebidensyang ito sa International Criminal Court, particularly sa konteksto ng ongoing investigation. Sa ngayon, ang tanong ng korte na kailangan niyang i-determine ay who is most responsible, at saktong-sakto yung mga pag-amin niya kahapon. Ako, sabi niya. Kung sasalagin niya na parang joke lang yun, hindi naman totoo, or hyperbole, alam nyo, sa batas at sa korte, hindi ganun ang pagkaka-interpret ng mga sinasabi mo eh. It is everything will be taken according to the ordinary meaning. At sa pagsabi niyang ako ang merong kasalanan at ito merong may death squad, yun na yun. Ang interpretation na sinasabi niya, it would be a matter of defense. At ito ang kailangang intindihin nung kabilang partido, that there are matters that are to be taken on its face. Sinabi niya na ganito. At itong mga pagbawi nila ay depensa. Katulad to nung konsepto na, yun nga, yung nanlaban. Ang nanlaban, totoo, is a justifying circumstance. Self-defense is a justifying circumstance. But you have to admit to the killing and you have to be taken to court over the killing. Hindi yan tipong porket binawi mo na or porket nanlaban yung kabila, wala nang mananagot. Ang lumalabas dito, ni hindi pa nga nakakatuntong ng korte si Duterte, parang sinasabi niya, wag na, kalimutan na natin itong mga kasong to. Okay. Hindi po pwedeng ganon. Attorney, ito ho yun eh. I think it has to be fair in a sense that yung sinabi po ng dating Pangulo na sinabi niyang merong Davao Death Squad at itong mga Chief of Police ay parte nito, to which eventually pinalitan po niya, hindi ho ba? Sinabi muna niya, ang ibig sabihin ng Davao Death Squad is a term that is used loosely dahil sila ang Chief of Police, sila ang bahala sa law and order and criminality. So, kailangan po you take that into its whole context, hindi ho ba? And then thereafter, sinabi po niya na merong Davao Death Squad pero it comprises of gangsters na ipinaglalaban niya against each other at kung di daw lumaban o hindi patayin yung masamang kriminal, ay siya ang papatay doon sa kanyang, the person he would be talking to or referring to. So how does one interpret or understand those two different statements made by the former president? Well, at this stage, ang kukunin dyan ay yung ICC will take all these matters to prove that he made these statements. Doon pa lang tayo. Sinabi niya ito. At ito ang mga nakahilera. Kung ang tanong naman, ang susunod dyan ay, sa korte ito, sino ang paniniwalaan mo or alin ang paniniwalaan mo? At palagi ko dito, hindi na lang yung mga testimonya ni Presidente Duterte ang kailangan din nito yung iba pang sasabihin ng iba pang witnesses. At kung ano ang sasabihin din, kung meron dyan na object evidence, kung may papel man o merong picture o kung ano pa man na dagdag ebidensya. At dito magkakabangga-bangga nga ang sinasabing he said, she said. Yung sinabi ng isa, ano yung sinabi ng kabila. At depende yan sa korte kung papaano nila i-weigh ang tinatawag na probative value, kung alin ang mas paniniwalaan. At hindi ito sa usapin ng quantity. 3 yung ebidensya ko, 3 yung witness ko, 3 yung magsasabi na ito yung nangyari versus isa. Ang paniniwalaan dyan ay yung kapag humarap sa korte at na-cross-examine, ay titindig na credible. Opo. So, ang sinasabi ninyo, right now, yung mga naging salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pwedeng gamitin. Whether at face value. Opo, at face value. Whether that proceeds to something bigger or more is another question. Yes, yan nga yung usapin sa trial. Kaya doon na sa trial, kung ngayon ang investigation who is most responsible, klaro na yon. Pero sa trial, papasok dyan ng tanong, guilty ba
itong sinasabi niyong responsible. Kaya dyan napapasok ang sino ang nagsasabi ng totoo, ano ang ebidensya niyo, sino ang witness niyo. Kaya inaasahan namin na talagang magiging madugo itong trial dito kay Presidente Duterte dahil na rin sa rami ng sinabi niya na ngayon at noon pa man. Nasaang stage na ho ba yung investigasyon ng ICC? I would say it's at the latter stages. Patapos na, padulo na. Nakikita ko nga ang relevance itong mga ongoing investigations. Opportunity ito para magkaroon pa ng dagdag ebidensya. Kaya napaisip din ako na baka yung ICC gusto na sanang tapusin o gusto na sanang i-wrap up. Pero dahil nagkaroon ng pagbukas dito sa Pilipinas ng mga investigasyon, ay posibleng baka sabi, minomonitor teka. nila? Opo, minomonitor talaga nila. Trabaho nila ito. But, Kaya okay. as to timeline, I cannot put any specifics. At dalawa na po ang kanilang imomonitor ngayon, yung Quadcom at yung hearing sa Senado. Attorney, malaking hadlang ho ba itong pagtanggi ng Marcos administration? Gayon din ang House Quadcom na tumulong sa ICC probe? Hindi naman ganun kalaki na tipong mawawala na lang, santabi na lang yung ICC investigation. Magkakaroon lang ng additional steps para makarating sa ICC yung impormasyon. Yun sana kasi ang magiging silbi ng gobyerno. Ibigay ng opisyal, ipasa ang mga papeles, yung mga dokumento at kung ano pang ebidensya na nakuha na dito sa Pilipinas. Kung hindi nila gagawin yon, meron namang iba. At dito na pwedeng pumasok ang mga biktima at yung mga nire-representa namin at iba pang mga grupo ay kumbaga pwedeng magsumite sa ICC. Medyo may question nga lang, we have to overcome the question of authenticity, of accuracy of all the documents and videos probably that we will be submitting. But it's just an additional step. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel, Christina Conti.